Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marami po akong pangarap. Nais ko pong maging guro. Nais ko pong maging magaling na guro. Hangad ko pong turuan at gabayan ng mga kabataan upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Nais ko pong makasama ulit ang aking ina, na ngayon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nais ko pong makasama ulit ang aking pamilya sa isang tahanan. Pangarap ko pamuling masilayan ang mga batang masayang naglalaro ng walang pangamba sa kanilang komunidad. Ngunit sa amin sa Mindanao, matagal na po kaming namumuhay ng walang kasiguraduhan. Maya't maya po ay nababalot ng panganib, kaguluhan, nagkakawatak-watak ang aming mga pamilya dulot ng kaguluhan. Paulit-ulit na paglikas tuwing may kaguluhan. Naalala ko po, maliit pa ako noon. Karga-karga ako ni Mama habang tumatakbo kami sa papalayo sa aming tirahan. Alos maiwan ang tsinelas niya sa pagtakbo para lamang makapunta sa pinakaligtas na lugar. Hindi ko po alam kung makikita ko pa po kami ni na Papa o kung mabubuo pa ang aming pamilya. Hindi ko naunawaan noon ang mga pangyayari. Naalala ko lang ang takot. Takot na takot po kami. Hanggang sa magkaisip na ako. Ako na mismo ang umaakay sa mga kababata kong kapatid sa paglikas. Noon ko higit na naramdaman ang pangamba at ang takot at ang lungkot. Doon ko lang naunawaan ang mga paghihirap na darama ng aming pamayanan. Isang umaga, nitong nakaraang Enero, habang naghahanda kami ng almusal bago pumasok sa Sunday School, bigla na lang kaming nakarinig ng malalakas na putukan. Walang atubili kaming nagtatakbo palabas ng bahay. Kasama ang mga kapatid kong 16 at 14 na taong gulang. Nasaksihan ko ang gulo paglabas ng bahay. Ang mga kapitbahay na naguhunahan sa pagtakbo, mga musmus na nagiiyakan dahil nawalay sa kanilang mga magulang. Mga gamit na nagkalat sa daan. Tumatakbo kami nang hindi namin alam kung saan ang aming patutunguhan. Tumatakbo kami kasi gusto pa naming mabuhay. Nilingon ko ang aking mga kapatid at pinsan. Napakabata pa nila. Marami pa silang pangarap. Namulat at lumaki po ako sa ganitong kalagayan. Ganito pa rin ba ang magiging buhay namin hanggang sa pagtanda? Ganito na lang ba palagi? Hindi na bago sa pandinig natin ng giyera sa Mindanao. Subalit, marahil po ay marami sa inyo ang hindi nakakaunawa sa tunay na epekto ng kaguluhang ito sa aming mga buhay. Ang mga mamamayan na hindi natatahimik, ang mga aming kabuhayan na nasasalanta. Marami po sa amin ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, sanhi ng kahirapan na pinalalala ng kaguluhan. Papaano po ba naman kami unlad kung panay paglikas ang nangyayari at naiiwan ng aming mga magulang ang kabuhayan? Maraming mga kabataan ang napipilitang lisanin ang paaralan upang maging katuwang ng aming pamilya sa paghahanap buhay. Iisipin pa ba namin ang pag-aaral kung walang kasiguraduhan ng aming kaligtasan? O kung may naghihintay pa bang pag-asa kinabukasan? Marami po sa aming kabataan ang nasasadlak sa kahirapan. Imbis na nasa eskwelahan at nag-aaral, marami po sa amin ang nagsasaka sa bukid
Maraming naghahabal-habal at namamasada ng tricycle, mga tindero at tindera. May mananamamasukan bilang kasambahay at naaakit mga ibang bayan at bansa. Sila po ay napipilitang magtrabaho sa murang edad. Dahil sa kahirapan, dala ng nagdaang putukan. Lahat kami ay nagnanais na tapusin ang pag-aaral kung may pagkakataon at kalayaang mabuhay ng tahimik kasama ang aming mga mahal sa buhay. Mahirap man po ang karamihan sa amin. Alam po namin uunan din ang aming kabuhayan kapag walang kaguluhan. Kapag maganda ang buhay, masagana ang sakahan, tataas ang kakayahan ng aming mga magulang na masustentuhan ang aming pag-aaral. Hindi mangganap na sukdulang matutuldukan ang problemang kaguluhan sa Mindanao. Naniniwala ko ang DBL ang pinakamagandang oportunidad upang mabigyang daan ang mapayapang paraan ng pagbabago. Ito po ang nakikita kong solusyon para sa pag-unlad ng aking mga kababayan. Sawa na po kami sa ingay ng labanan. Hirap na kaming tumakbo. Pagod na pong umiyak ang aming mga ina. Ang giyera sa Mindanao, kailanman ay hindi ko gugustuhing maranasan ng kapwa ko Pilipino, lalo na ng kapwa ko kabataan. Naniniwala ko ang ating mga leader at ang mga naghahangad ng katahimikan at kaginawaan ng buhay ay walang ibang ninanais, kundi makita ang kabataan at susunod na salinlahi na mabuhay ng payapa, makapag-aral ng maayos, at mapaunlad ang ating bayan. Para sa ating mga mambabatas, mga opisyal na pamahalaan, at sa aking mga kapwa Pilipino, muli po, ito po ang aking pakiusap. Itigil na po natin ang giyera. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong makapasok sa aming eskwelahan nang walang takot. Makapiling ang aming mga pamilya at mabuhay ng mapayapa. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maiangat ang aming komunidad mula sa kahirapan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng bayan. Bilang isang kabataan, naniniwala kong dapat mabigyan ng pagkakataon ng DBL at ang prosesong pangkapayapaan. Sa pagtataguyod ng pagbabago sa Bangsamoro, kailangan ng suporta ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sino bang hindi naghahangad ng katahimikan? Sino bang ayaw mabuhay ng maunlad at payapa? Hindi ba kaming mga kabataan at ang susunod na henerasyon? Karapatan namin at karapatan nating lahat na mabuhay ng matiwasay. Ito po ang inaasam namin, mga kabataan sa Mindanao. Tulungan niyo kaming matamasa ang kaunlaran. Ipamana po ninyo sa amin ang pangmatagalang kapayapaan. Muli po, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po. Maraming salamat po.